Dito naman tayo sa lagapak na pagsuspindi sa Maharlika Fund. Sinasabi ko na nga ba eh. Tingnan nyo, ilang buwan pa lang sinususpindi na. Dahil nakikita ni Kuting BBM na talagang walang maayos na mangyayari dyan. Buti, nagising siya ng maaga. Dati, pinabilis-bilisan niya sa mga senador na para mag-approve. Kasi ang purpose niya lang, gusto niyang isali sa suna niya. Na kunyari, mayroong nagawa, itong kupal na anak niyang si Charis, Sandro. Kasi daw, kay Sandro, ano daw yan? So, ano ngayon? Anong nangyayari? Suspended. Siguradong hindi na ito matutuloy dahil nga, according sa naririnig ko kay Maharlika, yung land bank din, sila yung pinakamalaking nagbibigay ng pera eh. Ilang bilyonis yung binibigay ng land bank. At yung DBP, naghihirap na siguro sila ngayon. Nakukulangan sila ng pera sa bangko. Kasi yung land bank kasi, karamihan dyan nagbabangko, mga farmers, mga magsasaka natin. Ayan, tingnan nyo, pakinggan nyo itong sinasabi ni Maharlika. Tapos ang nakakairita, kasi nagpapakunwari pa itong kupal na BBM, na surprise daw siya, surpresa daw siya na pinagsuspindi itong Maharlika funds. Talagang parang hugas kamay siya. Pero ang totoo dyan, sabi ni Maharlika, siya naman ang pumipirma nung October 10 pa, pinipirmahan niya na ang pagsususpindi sa Maharlika funds. Parang lutang o bangag lagi itong si BBM, kunyari na surpresa daw siya na nasuspindi ang Maharlika funds. Ang daming drama talaga mo, Kuting. Kahit, Diyos ko, kapalpakan mo. Pakinggan niyo itong sinasabi ni Maharlika. Natatandaan ninyo, nagbabakbakan ang mga stakeholders na hindi kinonsult ng Maharlika Investment Fund and also ang taong bayan. Siyempre, wala namang magagawang taong bayan kung si Liza Ahas ang nasa likod ng lahat ng nangyayari sa ating bayan. Bakit si Liza na lang lagi? Okay? Bakit si Liza Ahas lagi ang bukang bibig ni Maharlika? Kasi we all know, you all know, na ang presidente natin, na si Kuting, ay hindi naman talaga ang presidente, kundi siya lamang ay parang flower display, parang flower vase. Dahil hindi naman yung utak niya ang tumatakbo para sa kagandahan ng Pilipinas, kundi siya ay under desire at uto-uto sa mga tao na kapaligid niya, lalo na sa kanyang asawang si Liza Ahas Magz. So last year, October ba nila sinimulan itong The Maharlika Investment Fund na ito, na ipinagmamalaki nila. Sino ba ang author nito? Sino ang pasimuno? Di si Romualdez, si Speaker Tambaluslos ninyo, na puro katarantaduhan ang ginagawa sa bayan, at si Charis o si Sandro Marcos, na nagbibida-bidahan dyan nung final niya ang House Bill 6398. At ano nangyari doon? Yung Maharlika Investment Fund nga palangga. Diba? Nagbida-bidahan sila doon. Then, July 18, this year, ay hinabol nila para sa State of the Nothing Achieved ni Kuting ng Norte. State of the Nation Address. Hello, Solid Maharlika. Ako, how are you? So, ayan, ang bilis, diba? Ang bilis ng karma. So, ano yung mga nasa karma na nga ng bayan? Okay? Unang-una, magsimula tayo dun sa pagsasayang nila ng panahon habang sila ay nagkakaroon ng mga hearing sa Senado at Kongreso. Bakit sayang ang pera ng bayan? Dahil bawat hininga nila doon ay bayad ninyo. Bayad nating lahat. Bawat nilalamon nila sa Kongreso, bayad. Then also, nung pinirmahan ni Kuting, noong July 18, ay ipinagyabang na life should be filled with stories.
naman. To be liked and loved. Elevate your Advertisement. drive with the new Honda City. Take value and performance to the next level. So you can... Noong July 18 ay ipinagyabang na parang, oh, this is it. Diba? Napirmahan, hinabol niya nga sa kanyang State of the Nation address. So, ibig sabihin, mga kaibigan, mga palangga, ay pinagluloko tayo ng gobyernong ito. Correct. Ayon Tama sa talaga. kanilang statement today, okay, ito daw ay, tignan natin, basahin natin, ang sinabi ni Bersamin. Okay, na nag-birthday kahapon, Isa pa yung- bongga ng mga smugglers ang mga bisita. Sa pa yung Alright? Bersamin na yan. Okay, Office of the President, memorandum from the Executive Secretary. Ito ba yan? Yeah, okay. Nakita nyo na siguro to, no? Alright. Ayan, sabi dito, Office of the President. Alright. Nakalagay dito, October 12 pa, inuutos ni Kuting. Actually, si Lisa ang nag-utos nito. Dahil si Lisa Marcos Ahas Araneta Smugs, a.k.a. Polboronic, ang lahat ng utak nito. Ano ba namang utak ni Sandro Gamunggo? Di ba? Ano bang utak niyan? In-interview ko yung taong yan. Lutang din. Alright? At may script din. Tandaan nyo yan. May script din ang interview ko kay Sandro. Like father, like son. Alright? October 12. Sabi dito, with reference to the IRR of RA number 11934 and upon the directive of the President, Kuting, the Treasurer of the Philippines, in coordination with the Land Bank of the Philippines and the Development Bank of the Philippines, is hereby directed to suspend the implementation of the IRR, okay, implementing rules and regulation, all right, bureaus, office, and other agencies of the Executive Department, including GOCCs. So, pinarmahan ni Bersamin sa utos ni Kuting. Ano ibig sabihin ito? Ibig sabihin, sa una pa lang mga bugo. Bugo talaga. Dahil gusto nilang ibida-bida, gusto ni Kuting ng Norte, gusto ibida-bida ni Lisa Ahas Aranta Marcos, ang kanyang anak, na gusto niyang patakbuhin sa 2034 noong State of the Nation address. Ibig sabihin, mga palangga, ang alam nila, okay? Actually, alam nila na papalpak ito eh. Dahil ang daming mga expert in terms of, in terms of investment. Marami mga nagsalita, mga eksperto dyan, na sinasabi dito sa gobyerno na ito na huwag kayong padalos-dalos, pag-aralan nyo muna. Diba? Aralin nyo muna, na baka masayang, diba? May, yung una nga, ang sabi nila, ang sabi ni Kuting, ang kanilang proposal ay kukuha sila ng pera sa Social Security natin, and also, yes, I'm still, magbabayad pa rin ako sa Social Security ko hanggang ngayon dyan, and sa GSIS, diba? Tapos binawi nila kasi umalma ang mga members, then now, kinuha na lang ang pondo, yung paunang pondo na inilagay dyan sa Maharlika Fund, sa Land Bank at saka sa DBP, which is total of 75 billion pesos. Alright, mga kababayan. Ngayon, bida-bidahan na mga jutang ginemes na mga tawatan. Okay? Gusto nila illegalize, tama si SAS, illegalize ang pagnanakaw nila. Alright? So, actually 13 dyan sa Pilipinas. Right, 13. So, naglabas na, actually naghinaing, okay? Umalma ang Bank of DBP, okay? Ang Land Bank at saka DBP, umalma sila dahil naapektuhan ang kanilang operation ng kanilang ang bangko. mga Kaya depositors, humiling sila sa BSP na magkaroon ng regulatory relief. So ngayon, mga kababayan, okay? Humiling ang dalawang bangko ng regulatory relief, 'di ba? Kasi nga humina ang operation ng kanilang bangko dahil wala na silang enough na pera para pondohan yung para ibigay, let's say for example, based dun sa October 13 actually, sa mainstream media, na nangingi sila ng regulatory relief
okay, na tulungan sila dahil hindi na nila namimit, okay, yung mga standards ng banking, ng operating system ng banko, which is, ano yon? Kunyari, according sa paliwanag nila, kunyari, mayroong mag-withdraw ng sabay-sabay. Okay? Sabay-sabay ng malalaking halaga. Dahil nawala na sa kanila yung 50 and 25, billion, ay hindi na nila nanganganib yung kanilang operation. And also yung mga mangungutang sa kanila. Diba? So yun kaya nangingi sila ng regulatory relief para mag-normalize yung kanilang operation ng kanilang bangko at para maproteksyonan din yung mga depositors, of course, yung mga bayarin din ng bangkong ito. Kasi nga, wala na silang enough na pera, mga kababayan. So ngayon, ibig sabihin, hindi inisip ng mga jutang ginimes, especially si Sandro, si Tambaluslos, at ang mga behind the scenes, yung nag-craft ng batas na ito, ng bill na ito, na binadali ni Kuting, hindi nila inisip na kung anong magiging impact doon sa mga state banks natin na pag kinuha nila yung billion-billion, maaapektuhan yung operation. Tama, okay? talagang so, mapektuhan. Nasa mainstreaman, magkulang ang tira. Naapektuhan niya itong dalawang bangko, itong major banks, state banks natin sa Pilipinas. I think, kung October 12 pinirmahan ni Kuting o inutusan ni Kuting si Bersamin na isuspend muna yung IRR. So, naaalarma sila. Ano ang behind the scene nito? Mga palangga, ano ang behind the scene ng pag-suspend? Okay? Maari, mga kababayan, okay? Maaring nakikita na nilang makakalaboso sila. And also, ang question natin, pinakamalaking tanong ng bayan. Sigurado, kalabuso yan. Pag ibinulsa nila. Ayan yung title natin. 75 billion nasaan? Nasaan na, Lisa? Okay, tama. Nasaan na? Diba? Bakit hindi nila i-announce? Dahil palpak, dahil pag-aaralan pa nila, i-estudyohan pa nila. Itong sinabatas na ni Kuting na minadali at binibida-bida niya doon sa kanyang State of the Nation address. Nasaan ang 75 billion pesos? Bakit hindi nila ibalik? Dapat kasabay ng pag-suspend nitong IRR sa pagpigil dahil ang sabi nila, niyabang-yabang ni... Sino nagyabang dito? Tayo natin. Right? Niyabang, okay, ni Jokno. Okay? Niyabang niya yan na talagang magiging functional, mag-start na within itong taon na ito, di ba? Ang sabi nila dyan, talagang mararamdaman na ng taong bayan ang mapagiging, future success nitong Maharlika Fund. Sabi pa nga ni Jokno dyan, anong date na ito sinabi? September 15, nung binigay sa kanila ang 75 million, sabi niya, we are witnessing a growing interest for investment in the Maharlika Investment Fund from multilateral financial institutions and foreign investors. Sabi pa niya, with the regulatory requirements in place and after securing the seed capital from state-run institutions, we are confident that the fund will be operational by year-end. So, sinabi niya noong September 15. So, asa na yun? O, di ba? Ang yabang nila mga inayo pa. By September, last year. Ano ngayon? October. Last month. Di ba? Yabang-yabang na nila na talagang eto, magiging bonggang-bongga. Kikita tayo dito, kikita ang bayan. So, ngayon, like July, August, September, October. After 3 months, laban bawi. Di ba? Laban. 3 months lang bawi. pala? Ibig sabihin, ang gobyerno, ang utak ay pulburong. Lutang, bangag. Kasi bago ka pumirma ng isabatas mo, at kung talagang para sa Pilipino yan, hindi mo siya mamadaliin. Isa-scrutinize mo ang bawat loopholes nitong Maharlika Fund na ito dahil nakasalalay ang pera ng bayan dito.
Exactly. Nakita ninyo? Ngayon, laban-laban, bawi-bawi sila. So, Bawi na. nakakagigil talaga. Rain Capon, di ba? Ibinida-bida at pinalakpakan ng mga buwaka ng Gina. Mga sipsip pumalakpak. About the Maharlika Investment Fund. Isa yan sa isinama. Minadali nila. Question. Nasaan ang 75 billion? Okay? Bakit hindi yan ang unang in-announce kasabay? Kasabay ng pagsususpend nila, dapat nag-release ng statement si Bersamin na kasabay ng pagsuspend ng IRR, amin pong ibinabalik ng buo, walang Kaya nga, buong buo ang 75 billion sa Land Bank and DBP. dapat ibalik. Di ba? Nasa na? Nasa na? 75 billion. Baka nasa offshore account na ni Lisa Smugs. Di ba? Bakit nila minadali? The intention is very Lisa Smugs. Para nakawin ang pera ng bayan. Kung matino ang gobyernong ito, bakit ka nagmamadali? Ano yun? May marathon? May marathon, kailangan permahan ka agad. Dapat tayo nangunguna. Yun nga eh. Nangunguna sa Minamadali. pagkurakot. Nangunguna sa pagnanakaw. Ano ngayon? Kumusta naman ang mga supporters ni Kuting? Na mga buwaka ng Gina na tulog pa hanggang ngayon. Tama ba yan? Ibida-bidahan, pinag-uusapan sa buong mundo na ang Pilipinas ay mayroong Maharlika Investment Fund. Sinabi sa dyaryo, in-announce ng mga Ginayupak na ito ay secure. Diba? Kababasa ko lang, ito ay secure itong Maharlika Investment Fund na ito at aasahan ninyo na mag-invest tayo sa mga foreign investors, real estate, at kung ano-ano pa. At makikinabang ang taong bayan dito. Confident kami. Diba? Si Jokno mismo ang nagsabi niyan. At syempre, hindi lang naman tayo nakakabasa niyan internationally. So, katawa-tawa na naman ang taong bayan. Katawa-tawa na naman ang mga Pilipino na only in the Philippines, okay, na laban bawi. Papangakuan ng taong bayan, kukunin ng pondo, maaapektuhan ang ating state banks, maapektuhan ng mga depositors, maapektuhan ng mga Pilipino, tapos sila ganun, pa-cute-cute lang. Wala Ngayon, nang ang balita sa media eh. palangga. Patay agad ang balita sa media eh. Para sa 2028, gamitin nila sa election, sabi Hindi ni na binabalita, Maria isang Elena, beses thank you, lang. Palangga. How are you? Ayan. 75 billion yung pinondo sa mga tinanggalan ng CIF. Ano yan? Binulsa na nila mga kawatan. Alright. So, dito mo makikita, actually na-interview si GMA na parang, parang may trust daw siya kay Kuting, pero alam ko naglalaro lang to si GMA. Diba, in-interview siya, like couple of hours ago, kung anong masasabi niya dito sa pagbawi ng Maharlika Investment Fund. Sinuportahan naman niya sa I think, ano ang sabi ni Puro paplastikan lang yan. Sa kanyang statement. Paplastikan lang yan. Suporta. Naglalaro din yung lola ninyo. Alright. Ayan. Tignan natin. Kita mo, headline lahat. 3 hours. Ano sabi ni GMA dito? Okay. Sabi niya, the president must have his reasons. Yes, and I trust his instinct on this, so I think there's nothing to lose if we support the president on the suspension as he deems appropriate. Yung iba natutuwa, okay? Natutuwa dahil tama daw. Tama ang kanyang desisyon, okay? Na i-suspend. Pero, tama ang behind the scene yan, mga palangga, ay hindi tama. Kasi, meron na naman silang niluluto. Tanongin natin, ilan na lang ang natira sa 75 billion? Intact pa ba ang pera? Nasaan ang pera? Bakit yan hindi ang unang ibalik sa Pilipino? Bakit? Ano to? Bingo na si Kaloy sa Maharlika Funds. Bakit? Hindi na sila kontento sa DA. Kailangan buong pondo ng Pilipinas na nakawin ng mga Ginayupak na ito. Sabi ko sa inyo mga palangga, talagang kakawawain nila kayo. This Maharlika Fund, this Department of Agriculture smuggling, lahat hahawakan ni Lisa. Si Lisa Ahas, Araneta Matos, ang punot dulo ng mga yan. Tandaan ninyo, ang presidente nyo ay hindi si Bongbong. First gentleman lang yan. Ang presidente nyo, ito, may bago tayong video
Okay, Yung pakita video natin na to. yan. Magkamukha si Lisa at si Bago pa Michael hindi na Ma. nakalap, diba? Luma na ito, pero bago pa rin dito sa pandinig nyo, ngayon lang ito makita. Remember? Kung bakit natin dinidiin na lahat punot dulo dito sa pangyayaring Young Maharlika Investment Fund na yan, na laban bawi, ay ang First Lady Ahas o ang Mrs. President. Dahil hanggat si Lisa, si Puting ay nakikipag-business partner, nakikipagsabwatan sa mga smugglers, lahat ng gawain nila, anuman yan, sa departamento man, ang intention is very Lisa Smugs, very pagnanakaw. Narinig nyo na ba ang boses ni Michael Ma na kanilang business partner sa agri-smuggling? For Yan. the first time, maaaring iba sa inyo, narinig na to, nakuha, may nag-send sa akin. Yan, magkamukha sila ni Lisa, oh. Parang anak niya si Michael Ma. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Yan. Oh, hi. You guys are Tingnan niyo ang mukha, magkamukha, mag-ina. Okay, thank you Michael very Ma much. daw yan. Sama-sama tayo. Babago muli. Ulitin natin. Ching, ching, jing, jing, jing! Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very Jung, much. jung, 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 Sama-sama. jung. Sabi niya, jung, 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 jung. Oh, hi. You guys are Yan. great. Thanks for the Ang support. magkamukha. Narinig niyo ba yung una? Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay, for the first time, narinig ko ang boses ni Michael Ma. Actually, yung video na yan, sinend niya sa isang, sa mga supporters nila. So, parang sinasabi ni Lisa dyan, prior to that, sabi niya, wala daw bagong, ano yan, yung sama-sama tayong babangon muli. Okay? Na mga logo, mga ano nila, mga tagline nila, kung hindi sa taong dyan. Ang tawag niya dyan sa kay Michael Ma, sabi niya, here is Jong 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 Jong. So, hindi niya pinangalanan. Narinig niyo ba yung Jong Jong? Narinig niyo ba yung Jong 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 Jong? Palangga? Here is Jong, Jong, Narinig Jong, niyo Jong, yung Jong 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 yung Jong. sinabi? Kasi parang ano eh, that is Michael Ma. Magkamukha nga sila ni Michael Ma eh. Magkamukha sila, sabi niya. Parang Alright, mag-ina. sabi niya, Jong 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 Jong. Okay? Alright. Jong 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 daw. Yan So, pala ngayon, si Michael Ma na smugglers. Mga kaibigan, Ka-business that was partner ni before Lisa. election. Kaya sabi ko sa inyo, kahit anong gawin ng gobyernong ito, hanggang tinatago nila yan, ang taong yan, na hindi ko alam kung katsok-tsakan ba ni Lisa Smugs, for sure, sigurado ako na business partner nila sa smuggling business, kasama si Martin Araneta. Okay? Hanggat hawak nila yung salig yan, o hawak nila, at kasama nila sa bahay, nagjujung-jung-jung-jung sila. Okay? Jong, 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 jong. Jung-jung ulit. Jong, Jung-jung-jung-jung. jong, jong. Mag-ina, magkamukha eh. Si Lisa at si Michael Ma. Yan ang sinasabi ni Maharlika na smugglers daw. Si business partner ni Lisa. Ginong-jong na nila ako palangga. Oh, hi. You Okay. guys are great. Okay. Oh my God. Ginong-jong na ako, nawawala yung signal natin. Anyway, hanggat si Lisa ang nagpapatakbo ng Pilipinas, lahat ng nangyayari, Maharlika Investment Fund, sa katauhan ni Sandro de Tambaluslos, o kung sino man ang ilalagay nila dyan, yung babaeng si Jong Jong, Ano na nangyari? Stuck na naman ang wifi, ang sa signal. Pilipinas, ayan, nawawala-wala. Mukha ni Maharlika. Nawawalang signal ni Maharlika. Yan. Oh my God. See? Ginojong tayo ni Lisa ngayon. Nakita nyo? Hindi ko alam ba't nawawala yung signal natin. So, tignan natin. Nawawala yung signal? Alright. So, ang target nila ngayon ay pataasin ang rating ni Kuting at atakihin ng atakihin si Sara. Kaya nga sabi ko, si Sara, dapat gumawa rin siya ng eksena niya. Right? Jong, maganda meaning, Google. Anong Jong? Mahaba yun, sabi ni Lisa, Jong. Jong. So, nakita niyo, may nag-send sa atin ng video. So, talagang noon palang kasama na nila. Hindi ko alam, sa Jong-Jongan, tsok-tsaka nila, o whatsoever. Pero malinaw pa sa sikat ng araw, yung hearing po, mga kababayan, na nandiyan sa House of Representatives
noong January kung saan pinatawag yung taong yan na si Michael Ma na business partner ni Lisa Smugs. Hindi ko lang baka binura na rin nila sa record. Kasi di ba nag-hack me sila? Few days ago, yan ang topic natin. Yeah, kunyari pa hack-hack. Well, it's a prank daw, ang House of Representatives. Okay? So hanggat ang punot dulo ay ang First Lady ahas o Mrs. President, mga kababayan, ay hindi natin pwedeng pagtiwalaan ang gobyernong ito. Kasi the intention ay kunin lahat ng pera ninyo. Ngayon, tanongin natin, i-comment ko na i-comment sa ni Kuting, sa kanyang, sa Facebook tsaka sa Presidential Communications. Saan ang 75 billion pesos? Kung sinuspend nila, bakit nila hindi ibalik ang 75 billion kasabay ng suspension? Correct. Diba? Ano ang niyan mga palangga? Meron sila na namang ginojung. Alright? Yun nga eh. Anyway. Wow. Okay. bago na naman tayo. Hanggang dito na lang muna yan. Okay. Yan. Yun. Bakit? Tama si Maharlika. Bakit hindi binalik yung 75 billion na hawak nila ngayon na sinususpindi na pala ang Maharlika funds? Dapat ibalik na yan sa bangko ng Land Bank or sa DBP or anong bangko yung isa. Kasi nga, parang mayroong problema sila sa cash din daw yung bangko. Kaya siguro sinususpindi. Kaya ang tanong, nasaan na ang 75 billion? Binalik na ba? Since suspended na ang Maharlika funds. Palpak talaga yung Maharlika funds na yan. Matagal na yan. Kaya maraming taong hindi agree dyan. Buti sinususpindi. Siguradong maibulsa yan kung hindi yan nasuspindi. Maraming kawatan sa panahon na yun ng Marcos. Ang daming politikong nakaupo ngayon na garapala ng mga pagnanakaw nila, corruption left and right. Grabe, tingnan nyo sa lahat ng ahinsya, puno ng korupsyon. Anong nangyayari? Dahil si Kuting ng Norte, walang pagsisita. Hindi tinatanggal agad kung sino yung mga palpak na mga ahinsya. Pinabayaan lang, walang boses. At saka itong mga media, nasabi pa nga ni Banatbay, mga bayarang media, mga prostitute. Sabi pa ni Banatbay, ang tawag daw sa media ngayon, prostitute, para bang mga prostitute na mga bayaran ba? Yun. Tahimik. Ayaw nang magsasalita. Kung mayroon man, ngayon lang na oras na to, tapos mamaya wala na. Pero the time, panahon ni President Duterte, halos hindi talaga nila lubayan. Sa bawat kilos ni President Duterte, nakasubaybay sila sa mga balita nilang mga walang katuturan. Grabe ang mga media noon. Pero ngayon, ano ang media? Wala na dahil nilalamo na nila ang pera. Nasungal-ngalan na nga eh. Yun ang problema. Pinatahimik na, puro tamimi ang mga media diyang bayaran. Mga prostitute. Sabi pa ni Banatbay. Tingnan mo sa susunod na Sir BBM Marcos, talagang 20 na lang yung ratings mo. Sigurado yan.